So naipaliwanag na natin ang entrance procession. Ito ang pagsalubong at pag-welcome natin kay Kristong Pari sa katauhan ng punong tagapagdiwang o priest presider. At nabanggit natin na kanina may review before Mass, na ang tamang gesture kapag sa entrance procession ay dapat nakaharap tayo roon sa priest presider na kumakatawan nga kay Kristo. Yun yung tamang gesture. Kanina napansin ko at least may higit sa kalahati na ang ginawa ito, pero siguro review lamang dun sa iba. So, dumako tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng entrance rite. Ito po yung greeting and act of penance. The sign of the cross begins the greetings. This is a powerful gesture. Sa ating pagtanda ng krus, we call on God's name, Father, Son, Holy Spirit, na siyang laging simula ng bawat panalangin. Sa paggawa natin ng sign of the cross, ipinapaalala natin sa sarili natin na ang gagawin at ginagawa natin ay isang paggunita at pagsasangayon sa pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. So, dapat maging malinaw sa atin yon. Kinukrusan natin ang sarili natin bilang paalala sa pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Kaya sa simula pa lamang, yun yung diwa na pinamamayani sa atin. The priest then says, "The Lord be with you." Ang initial greeting na ito ay isang reassurance ng katapatan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isang dumudulog sa misa. Ang pagbati na sumainyo ang Panginoon ay nagpapayag sa presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin sa buhay natin. Ayan yung pinapalala na sa iyo ang Panginoon. Ayan yung pinapalala na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay natin. Now, the congregation then responds, pagkasabi ng pari na, "The Lord be with you," anong sagot ninyo? "And with your spirit." Before, anong sagot ninyo? "The Lord be with you, and also with you." Yun yung sagot before. Bakit? Ano na yung nabago dun sa "with your spirit"? Ano ba yung tinutukoy dito? And with your spirit ay pagkilala ng mga mananampalataya na ang paring kumakatawang kay Kristo, alter Christus, na si Kristo ay nasa Kanya by virtue of His ordination. Okay, so yun yung tinutukoy natin. And with your spirit. Yung spirit na yun ay yung spirit na Kanyang tinanggap nang siya ay maging pari sa Kanyang banal na orden. Kaya sa pagsagot ng mga nagsisimba ng "and with your spirit", kinikilala nila ang presensya ng Panginoon sa misa. This also to remind us that the role of the priest at that moment is to be a sacramental minister and instrument of the Lord Jesus. The act of penance. It is all about preparation. Ito'y paghahanda ng ating sarili. Kapag may party sa bahay ninyo, pinaghahandaan ninyo. Kapag may importanteng gawain o project, pinaghahandaan din ninyo. Abay, mas lalo nang dapat nating paghandaan ang misa. And the best way we can prepare is to seek God's mercy through the forgiveness of our sins. Yan yung magandang paraan ng paghanda ng ating mga sarili, ang paglilinis sa mga kasalanan na siyang layunin noong act of penance. Kaya nga po, ulitin ko, kaya nga hindi tayo dapat nalilate sa misa. Kasi simula pa lamang ay dapat naghahanda na tayo ng ating sarili sa pagtanggap kay Kristo sa Kanyang katawan. So, muli, kailangan may handa muna natin sarili natin sa pagtanggap kay Kristo. Ayan po. Next week, ipapaliwanag ko po ng mas malalima ng act of penance. Iugnay ko po ito sa Old Testament at sa New Testament sa tugon ng bayan sa Kanyang banal na presensya. Kaya, abangan ang susunod na pagpapaliwanag.